po'y manalangin. Ama naming Diyos na banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, patuloy po namin po kayong sinasamba, pinupuri at pinapasalamatan. Maraming salamat po Panginoon sa wagas at dakila mong pag-ibig na patuloy mong pinapadama sa bawat isa. Panginoong Diyos, salamat sa iyong presensya sa oras na ito, Panginoon. Salamat po Panginoon na muli tinipon mo kami sa mga sandaling ito, Panginoon, upang makinig sa programang Aral at Gabay. Panginoong Diyos, piniling po namin na patuloy mong basbasan ang aming pastor na si Brother Gilbert na siyang maghahatid ng iyong banal na salita, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ang mga nasa kanilang tahanan, sa pamamagitan ng social media, Panginoon, naway buksan niyo ang aming mga puso at isipan, Panginoon, upang ang mga banal mong salita na may hayag sa mga oras na ito, Panginoon, ay maging inspirasyon sa aming pamumuhay, Panginoon. At naway patuloy niyo kaming samahan at puspusin ng iyong banal na Espiritu. Panginoong Diyos, sa oras na ito, samahan niyo kami at naway kayo lamang po ang aming may taas, mabigyang papulit parangal. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan at tagapagligtas namin sa Yesu Kristo, at sa tulong at basbas ng iyong banal na Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok matlumbay, naroon siya't tumaramay. Ang Panginoon tapat kailanpaman. Kung ika'y nalalamig, wala kang makapitan, para bang ang daigdig sa iyo pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoon tapat kailanpaman. Biyaya at habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat, ako ay liligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailanpaman. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo nakapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoon tapat kailanpaman. Biyaya at habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat, ako ay liligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailanpaman.
ang Panginoo'y tapat kailanman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat, ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba, ang Panginoon tapat kailanman. Magandang gabi mga giliw po namin mga tagapakinig at mga kapatid sa pananampalataya. Today's episode for our Aral at Gabay entitled Shape for Serving God. Salamat po sa nagtanging bilang at salamat po sa nag-opening prayer. At welcome po ang bawat isa po sa atin dito po sa ating programang Aral at Gabay na once again tayo po'y makakapagpasahing papawid ng salita ng Panginoon, makakapagbigay po ng encouragement at makakapagbigay po ng paalala sa bawat isa po sa atin sa pamamagitan ng social media at dito po sa live streaming po natin sa Facebook. Shape for Serving God. Alam nyo, tayo pong lahat ay mayroong purpose kung bakit tayo nag-exist sa mundong ito. Tayo pong lahat ay may dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. And one of the purpose ng ating existence is to serve the Lord. That's why shape for serving God. Ano po, yan po yung main purpose of our existence, mga kapatid ko. Kaya dito po sa Isaiah chapter 43 verse 21, naman sabi po dito, the people I formed for myself that they may proclaim my praise. Sabi sa Tagalog ay ganito mga kapatid. Sila'y nilalang ko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. So ibig pa lang sabihin mga kapatid, as I said, ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo po nilikhaan ng Panginoon, hindi lang po basta para mabuhay sa mundong ito, para sayangin ang buhay natin sa mga gawain sa sanlibutan ito, sa mundong ito. But the main reason why of our existence is to bring back all the glory to God, is to serve Him. That's why He shapes us, mga kapatid ko, for the service, para po sa Kanya, para sa paglilingkod, para po sa Kanya. So I shape for God, shape for serving God. Now, sabi nga po natin mga kapatid, God formed every creature on this earth. With a special area of expertise. Halimbawa, nilikha niya ang mga aso. Ang mga aso, yan po ay tinagurian po na man's best friend. Yan po ay napakasipag na magbantay sa atin, sa ating mga tahanan. Masipag siyang tumahol kapag meron po siyang naaamoy or yung mga sabihin po natin na hindi niya kilala, tatahulan niya. At maging mga amo niya, kapag nakita niya na yung amo niya, isa sa mga tanda na siya'y natutuwa, yung ng buntot niya or pagtahol niya rin, So ibig sabihin, ito isa sa mga katahiyan po ng aso. At ang mga ibon, ang mga agila sa himpapawid, ang katangian naman nila po ay lumipad, at sila po ay mas enjoy nila na sila ay nasa himpapawid na lumilipad, na pinapagaspas nila ang kanilang mga pakpak, mga kapatid ko. So yung mga isda sa tubig, sila naman po ay nag-i-enjoy naman po sa langoy, sa sa tubig. Doon po sila nabubuhay. Kapag pinagbalik-baliktad po natin, hindi po may enjoy ng bawat isa yung kanyang hindi kinalakihan at hindi kumbaga kung saan siya yung purpose niya. Yung isda, ang purpose niya dahil sa tubig siya para lumangoy. Ang purpose niya? Of course, syempre para mag-supply din sa atin, para dumami siya, para sa pagkain ng tao. Yung aso, siya naman po ay ang purpose niya is para magbantay sa atin, kaya kung tawagin siya ay si bantay. Ang mga ibon niya, ang mga ibon naman, ang purpose naman niya para lumipad, of course, para manginain din. Ngayon, pag pinagbaliktad mo yan, yung ibon nilagay mo sa tubig, hindi niya mai-enjoy yan. Yung aso pinalipad mo, hindi niya mai-enjoy yan. Yung isda, kapag inilagay mo sa lupa, mamamatay yan. Ibig ko sabihin, pag pinagbaliktad mo, yung mga creatures na ito o nilikha ng ating Panginoon, itong halimbawa na ito, posibleng yung ibon, pag siya ay pinasisid mo sa tubig, mga ilang minuto, isang oras, mamamatay po yan. Ganon din po ang aso. Hindi niya po posibleng mamamatay kasi hindi naman siya nilikha para lumipad. Nilikha siya para tumahol, nilikha siya para tumakbo, nilikha siya para magbantay, and so on and so forth.
Ang ibon, ganun din. Nilikha siya para lumipad, nilikha siya para gawin ito, para... Marami. Pati po yung isda. Nilikha siya para dyan sa tubig. So, ibig sabihin, God formed every creature on this earth with a special area of expertise. Sa atin po, ano po ba yung expertise po natin? Ano po ba yung mga gawain natin na kung saan doon po tayo talaga nilikha ng Panginoon? That's why, as I said, ano po, the main reason of our existence is not just to live. Hindi lang po tayo doon nilikha ng Panginoon para mabuhay. Kumbaga, nilikha tayo ng ating Panginoon para paglingkuran siya. Ano po, yan po yung ating dahilan eh. Yan po yung purpose natin kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Kaya nga sabi nga po natin, some animals run, ano po, some hop, some swim, and some fly. Diba? Yan po yung example natin kanina. Pero pag sabi ko nga, pag pinagpaliktad mo yan, inilagay mo siya doon sa hindi niya expertise, sa hindi naman siya doon nilikha. Ano po, kagaya ng ibon, hindi naman siya nilikha para lumangoy, kundi para lumipad, mamamatay ang ibon pag yan ay binabad mo sa tubig, pag yan ay inilagay mo sa tubig. Ganon din ang aso, mamamatay ang aso kapag pinilit mo siyang lumipad. Hindi yun ang pagkakalikha sa kanya. Ganon din po ang isda. Nilikha ang isda para sa tubig. Ngayon, pag inilagay mo siya sa lupa, sigurado yan, mamamatay, maghihingal yun. Kasi hindi nga po siya doon nilikha. Ganon din sa atin bilang mga tao. Nilikha po tayo for a special purpose. Nilikha tayo to serve the Lord. That's why shaped for serving God. Nilikha tayo para maglingkod sa Panginoon. Nilikha tayo para i-offer natin ang ating mga buhay, use our life, para gamitin po natin ito para sa Panginoon, mga kapatid ko. Kaya, mga kapatid, sabi po, each has a particular role to play. Based on the way they were shaped by God. Meron tayong mga particular na mga gawain, na mga role sa mundong ito. Mga kapatid, like for example, sa church, sa iglesia na ating kinabibilangan, meron pong mga tagapangaral tayo, may mga elder, may mga kababaihan, may mga musicians, halimbawa, may mga tumutugtog, may mga kumakanta, may mga role sila eh. Ngayon, itong mga different roles na ito, pag pinagsama-sama mo, nagiging maganda ang tunog nito sa pandinig ng mga tao. Di ba? Kasi nagagamit yung bawat isa at pag sinama mo, pag pinagsama-sama mo, gaganda ang tunog. Gaganda po yung nalikha na tunog ng mga manunugtog at saka nung kumakanta. That's why each has a particular role to play based on the way they were shaped by God. So, ibig sabihin, tayo po ay may mga kanya-kanyang kakayanan sa loob ng iglesia. Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, dito po sa Roma, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, mga kapatid. Sabi po ng Biblia, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayon din naman, tayo'y marami ngunit nabubuo sa isang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo, magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo at mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng may galak. So, ibig sabihin, sa iglesia, may iba't iba po tayong mga gawain. May nangangaral, may mga tumutugtog, may mga nagpapaawit. Marami pong mga bagay, na dito tayo po ay pinag-isa sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Na inaasahan ng Diyos na gagawin po natin yung mga bagay na kaya natin gawin, yung mga bagay na pagkatawag sa atin, mga kapatid ko. Kaya nga, yung sinasabi po dito, yung kaloob, yung tinatawag nating gift. Kaya nga, yung salitang shape, mga kapatid ko, in-acrostic natin, spiritual gifts, heart, abilities, personality and experience, mga kapatid ko. And of course, sabi nga po natin, lahat po tayo may kanya-kanyang mga abilidad, may mga kanya-kanya tayong mga kakayanan, meron tayong mga spiritual gifts na ikang sinasabi po natin. At meron dapat kapag ginagawa po natin yung gift na ito, just to bring back all the glory to God, dapat meron tayong puso kung bakit natin ginagawa po ito.
At yan po ay, sabi nga ability po natin yan Ano po, para bigyan ng kapurihan sa Panginoon. Kaya lagi ko sinasabi, kapag ginagawa po natin ang isang bagay po na ating mga kakayanan, ano po, hindi po ito natin ginagawa para sa atin sarili. Ano po, hindi po ito para po sa ating sarili, kundi ito po ay para sa Panginoon. Lagi ko sinasabi, kapag tayo tumayo sa harapan, we are actually not representing ourselves, but we are representing our God. Ano po, we represent Jesus Christ, hindi yung ating sarili. Kasi kapag yung sarili po natin, ano man ang kakayanan natin, ano po, talagang hahanap at hanapin po natin na tayo po ipapalakpakan ng tao. Hahanapin natin na tayo po mabigyan po ng kaluwalhatian at tayo po yung kumbaga sabihan na napakagaling mo, napakahusay mo. Di ba? So tayo po nire-represent po natin ang Diyos, ang ating Panginoong Kristo na nagbigay sa atin ng kakayanan, that's why abilities, kakayanan para gawin ang isang bagay para ibalik sa Kanya ang kapurihan. Kaya kapag tayo po'y sinabihan po na, ay Brad, ang galing mo, ang husay mo, dapat ibalik mo lagi sa Panginoon ang kapurihan. Sa Diyos po ang kapurihan sapagkat Siya ang nagbigay at nagkatiwala ng kakayanan na meron po tayo. Personality. Ano po, yung mga personality po natin. Ano po, kung paano tayo tinitingnan ng tao. Ano po, at nawa, kapag tayo po tinignan ng tao, kung ano yung kakayanan po natin, ano po, na dapat ibalik natin talaga lagi sa Panginoon. Kasi kanya-kanya tayo, meron tayong mga kahinaan, meron tayo kanyang mga kalakasan. Lahat po yan, ano po, sangka po sa pagiging tao natin yan Yung meron tayong kahinaan, meron tayong mga weakest point, meron tayong mga strongest point, ika nga sa buhay po natin. Ano po, na talagang dyan titignan mo kung saan ka mahina, kung saan ka malakas. Halimbawa, itong talent na ito talagang yan po yung pinaka-expertise mo. Magaling ka sa piano, focus ka ron. Ano po, kung magaling ka kumanta, focus ka sa pagkanta. Meron naman pong tinatawag po na yung multi-talented, di ba? Ang dami pong mga tao na, may mga tao po na magaling sa ganito, magaling sa ganyan, magaling tumugtog, magaling kumanta, magaling lahat ng mga instrumento, kaya niyang hawakan. Posibleng, ganun ang personalidad niya sa kanyang sarili na talagang kaya niya May mga tao naman na kulang din po sa kaalaman, kulang din po sa tinatawag po nating tiwala sa sarili. May mga ganyang tao. Pero sabi ko nga lagi, mga kapatid, nire-represent po natin si Jesus while doing our ministries. Yung mga craft natin, yung mga hilig natin, yung mga pinili po natin, kapag ginagawa mo yan, hindi mo yan ginagawa para sa iyo, kundi ginagawa mo yan para sa Panginoon. And while you are doing your ministry, yan po'y ginagawa mo para maitaas ang pangalan ng Panginoon. Hindi para ang sarili natin. Experience, di ba? Mga kapatid, kung bakit tayo po'y hinuhubog sa pamamagitan ng mga experience, di ba? Mga karanasan po natin. Sabi nga po ng ilan mas sanay daw ang mga tao na talagang hinulman ng karanasan kaysa doon po sa mga nakaupo sa eskwelahan. So ibig sabihin, hindi naman natin sinasabi na mali ang mag-aral. Lagi natin sinasabi, mag-aral kayo, mag-aral kayo, mag-aral kayo. Ang ibig ko lang sabihin, sabi nga po nila, ang karanasan yan ang nagiging great teacher natin Di ba mga kapatid? Yan daw po yung epektibong guro natin sa ating mga buhay, karanasan. But I'm not saying na mali ang mag-aral sa eskwelahan. Kailangan po yun. Ako, nakapag-aral. Kayo, nakapag-aral. Lahat tayo siguro nakaranas po na pumasok sa paaralan, sa eskwelahan. Walang problema po doon. Kasi ito po'y kasabihan lang na sabi nga po nila, ang pinaka-epektibong guro, ay yung karanasan natin sa sarili natin. Dahil kapag marami tayong mga nararanasan sa buhay po natin, doon po tayo natututo Di ba mga kapatid ko? Yun po yung nakukuhanan po natin na doon tayo namumold, natututo po tayo mga kapatid. At that's why shape tayo ng Panginoon. Spiritual gifts, heart, abilities, personality, and experience. Ngayon, ito makikita po natin dito po sa unwrapping your spiritual gifts. Mga kapatid, unwrapping your spiritual gifts. Pag sinabi nating unwrapping, buksan mo yan, yung spiritual gifts mo. Now, we can earn our spiritual gifts or deserve them. That's why, they are called gifts, mga kapatid ko. So, hindi po in-earn po yan or na talagang pinag-iipunan. Kundi, sabi nga po nila yan po ay gifts yan kahit na hindi mo pinapractice, hindi mo dinedevelop, kundi gifts nga talagang it comes naturally.
huhusay eh. Para sa may mga mga bata pa lang, hindi naman pinapractice pero pag kumanta talagang nadidevelop ng husto eh. Gifts yan mga kapatid eh. Mga kapatid, yan po yung sinasabi po dito, mga magulang at mga kapatid. Sabi po na Ephesians chapter 4 verse 7, ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang bawat isa po sa atin, meron pong mga kaloob. Kaya mga kapatid, sa iglesia na ating kinabibilangan, hanapin natin, tuklasin po natin na yung ating mga kakayanan, yan po ay posibleng magagamit natin para po sa Panginoon, ayon sa sukat na ibinigay po sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yan mga kapatid, spiritual gifts. Baka hindi pa nabubuksan yung gift na kakayanan mo o yung mga magagawa mo para sa iglesia, para sa Panginoon. Kasi minsan may mga natatakot ang baba ng kanilang tiwala sa kanilang sarili, yung self-esteem po nila ba? Hindi, ayoko, nahihiya ako eh. No, tandaan po natin, sabi nga po natin, kung hindi yan natural talaga na gift mo or talagang sabi nga po nila, inborn na talagang kumbaga gifted child, no? Kung hindi ka man gifted child, ayan po ay napapractice naman, nade-develop yan eh. Basta't ang susi dito is yung willingness. Yung desire, yung commitment. Kung willing ka ba talaga na matuto, lahat naman po sa atin sa mundong ito, hindi naman po pinanganak agad na magaling na eh. Bagaman, alam po natin, meron pong mga gifted child, pero ang ibig ko lang sabihin, yan po ay nadidevelop pa rin kahit nasabi mong gifted child ka, na kumbaga, mas humuhusay pa ng humuhusay. So, dito po sa sinasabi po natin na kung ikaw po'y pinanganak na hanggang sa lumaki ka na parang nakikita mo na parang wala namang special sa akin eh. No, mga kapatid, once na tayo po'y nasa Panginoon, lahat po tayo special. At ngayon po, ginais ng Panginoon na gamitin ang buhay natin. Kaya di ba yung talatang binasa po natin doon po sa Isaias, sila'y nilalang ko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. Saan natin papupurihan ng Panginoon? Papupurihan natin siya dahil sa kanyang mga ginawa na kabutihan sa atin. Papupurihan natin siya dahil siya po yung nagligtas po sa atin. Papupurihan natin siya sapagkat siya po yung nagbigay sa atin ng pagpapala. Siya po yung nagbigay po sa atin ng buhay na walang hanggan. By using our own gifts or talents or merong kakayanan, mga kakayanan na meron po tayo. Kung inisip natin na hindi ko kaya yan, nade-develop po yan. Sa mga estudyante, ako dati, hindi naman ako sanay humarap sa tao. Wala talaga, hindi makapal ang mukha ko, mga kapatid na umarap sa mga tao, na magsalita sa harapan ng mga tao, sa church, sa congregation. Pero along the way, nade-develop yan eh. Basta yung commitment mo eh, di ba? Yung willingness mo, yung passion mo na gawin ito. Nade-develop yan. Hanggang ngayon, nagagawa ko. So ganun din sa mga pagtugtog. Ilan po bang mga musicians po na at first hindi naman talaga sila marunong talagang tumugtog. Pero dahil andun yung commitment nila, andun yung willingness nila, andun talaga yung passion nilang matuto, ayun. Di ba? Mahuhusay silang tumugtog ngayon. Ang mga nagpapaawit. Kaya sabi ko, ang susi lang po yung willingness, yung kagustuhan mo, yung desire mo talaga eh. Ikukomit mo yung sarili mo, yung desire mo na matuto talaga at yung passion mo talaga na, Lord, gagamitin ko itong aking konting kaalaman, konting talento. And along the way, I'm telling you, my brothers and sisters, unti-unti po yan. Mahahasa ka dyan, mahahasa ka at makikita mo sarili mo na sanay ka na. Ganun po ang sinasabi po dito. So, unwrapping your spiritual gifts. Kumbaga, pag sinabi natin unwrap, buksan mo yan. Meron kang kakayanan eh. Hindi lang po na, sabi nga po nila, hindi mo lang nakikita. Pero kapag binuksan mo yan unti-unti, di ba? Subukan mo ang lahat. Di ba? Meron pong kapatiran na ganyan eh. Wala daw siyang talento sa kanyang sarili, wala eh. Sinubukan niya, una kumanta siya. Meron pala, sabi niya, okay pala. Na-develop, mahusay pala siyang kumanta. Tapos, pangalawa po, bata pa siya eh. Pangalawa, umano siya ng gitara. Una, wala siyang talaga sa gitara eh. Madali siyang matuto. Ang galing sa gitara. Talagang pinagtiyagaan niya. So, una sabi niya, wala akong alam talaga sa pagkanta. Hindi ko nga alam kung paano kumanta. Yung boses ko, puro kaliway. Sabi niya. Pero nung kumanta siya, sabi niya, purihin ang Panginoon. Ganun pala. Ang dami kumbaga, napiplis niya yung mga humahanga sa kanya. Pero sabi niya, sa Diyos ang papuri.
Ang ganda na, tapos nagigitara siya. O, dati hindi niya hindi niya makuha, hindi niya alam kung ano yung gift niya, ano yung kakayanan niya. Ano po, and along the way, nakita niya, ito pala yung gift ko, ito pala yun. Ginamit niya para sa Panginoon. At ano pa, hindi pa yun. Nagtumugtog pa ng beatbox. Meron din pala siyang gift sa pag-beatbox. Ang ibig sabihin, we must undraft our spiritual gifts. I-undraft po natin. Alisin po natin yung pagkakabalot na talagang wag dapat nating itago. Ihayag po natin, ilabas po natin na meron tayong kakayanan na gawin ang mga bagay, lalo tigit kung ito po ay i-offer natin sa ating Panginoon. That's why, sinave po tayo ng Panginoon para maglingkod sa Kanya, mga kapatid. Unwrapping your spiritual gift, mga kapatid. Sapagkat, ang sabi nga po, mga kapatid, yan sa outline natin, your spiritual gifts were not given for your own benefit, but for the benefit of others. Mga kapatid, just as other people were given gifts for your benefit. Di ba? May mga tao po na kung bakit natuto ka, halimbawa sa isang grupo o sa isang pamilya, sa mga magkakapatid, kung bakit natuto ka, hindi lamang para sa iyo yan Kung i-share mo din yung gift na yan. Kung bakit natuto ka spiritually, ay para ibalik mo sa Diyos yung mga natutunan mo, yung mga kakayanan na nagagawa mo. Your spiritual gifts were not given for your own benefit. Hindi lamang po para sa atin. Ang problema, may mga tao po na tinatrato po nila na yung gift nila, yung kakayanan nila ay para sa kanila. Kaya kita nyo po, kapag pinalakpakan siya, hinangaan siya, tinatanggap niya yung tinatanggap niya yung papuri. Sa akin to, yung kumbaga, yumayabang siya lumalaki yung ulo Hindi yan para sa iyo lang, kundi yan ay para sa iba. Na matuwa ang iba na ginagawa mo yan at dapat maging marunong tayo, matuto po tayo na ibalik din naman natin sa talagang nagbigay at nagkatiwala sa atin ng mga gift o kakayanan na ginagawa po natin. Walang iba kundi ang Diyos. Just as other people were given gifts for your benefit. Sa atin po. Di ba sa iglesia, sabi nga po nabasa po natin po sa Romans chapter 12, mga kapatid ko. Lahat po tayo sa katawan natin, sa katawan natin, may kanya-kanyang ugnayan halimbawa, yung ilong, yung bibig, yung tenga, yung mata, yung kamay, tulong-tulong yan Parang yung kabuuan ng katawan ay mabuhay. Di ba? Ganun po yan May kanya-kanyang ugnayan yan Ngayon, yung bawat bahagi ng katawan mo, gagamitin mo yan, posibleng para naman sa iba, makatulong ka sa iba. Benefit para sa iba At ganun din ang iba para sa iyo. At higit sa lahat, kapag ginawa natin yan, at pag sinabihan tayo ng husay mo, galing mo, sipag mo, ibalik mo sa Diyos ang lahat ng papuri. Sapagkat after all, ang Diyos ang nagbibigay sa atin at pinagkatiwalaan niya tayo na gawin ang isang bagay kung bakit nagagawa po natin. Ibalik natin ang papuri sa Panginoon, mga kapatid ko. Ang sabi po ng 1 Corinthians 1:27, a spiritual gift is given to each of us as a means of helping the entire church. Yun ang sinabi natin kanina. Binasa natin doon sa Romans chapter 12, verse 4 hanggang verse 8. Mga kapatid ko, kung ano yung mga kakayanan po natin, binigay ito sa bawat isa po sa atin. Para Para makatulong sa kabuuan ng iglesia. Well, sabi nga natin, ang iglesia po ay hindi po ito building, kundi ito po ay mga group of people, kapulungan, mga binubuo ng mga tao. Tao na galing sa labas na tinawag patungo sa loob at tayo po'y nagkasama-sama. At tayo po, meron po tayong kung tawagin na mga relasyon. Tayo po'y nagkakaugnay-ugnay sa isang katawan ng ating Panginoong Kristo. At tayo, gagamitin natin ang talento natin, gagamitin po natin yung mga gift natin, gagamitin po natin yung mga kakayanan po natin, hindi po para itaas tayo, kundi gagamitin natin to para sa kabuuan po ng iglesia na ating kinabibilangan. Kaya mga kapatid ko, wag nating ipagdamot yung mga kakayanan natin. May mga tao po kasi na yung mga talento po nila, ginagamit po nila sa mga pansanlimbutang mga gawain. Pansanlibutan na sila ay magkaminsan kakanta sa mga nightclub, tutugtog sa mga bar, ganito, ganyan. Ang daming mga talent na binigay marahil sa kanila ng Panginoon, pero nasasayang lang. Ginagamit nila para sa sarili lang nila. Kundi, sabi nga natin, gamitin natin yan para sa Diyos. Sapagkat yan po ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Hindi para sa ating sarili, kundi para sa Diyos.
na nagkatiwala ng buhay sa atin na dapat matuto po tayo na ibalik sa Kanya ang kapurihan by using our gifts or talent, mga kapatid. Kaya nga, sabi nga po dito, an open gift is worthless. Di ba? Ganun naman kapag tayo po may mga natatanggap na regalo, natanggap na regalo nung araw, naalala ko. December meron pong December and nung kaarawan ko. Meron ako natanggap na regalo. Siyempre, mga kapatiran, nakakilala mo, meron akong regalo na na-misplace ko. Nung na-misplace ko yung regalo, hanap ako ng hanap. Saan ko ba nailagay yun? Hanggang sa nawala na sa isip ko na hindi ko na nahanap. Hindi ko nga nabuksan eh. Inilagay ko lang kung saan eh. Dahil nga, siyempre, ang dami mong ginagawa, kung saan lang. Hindi ko na talaga hindi ko saan ko ba nailagay. So, makalipas ang isang taon, sabi nga nila pag hinahanap mo, hindi mo makita. Kapag hindi mo hinahanap, nagpapakita. Makalipas ang isang taon, nakita ko siya. Naglilinis ako ng kwarto, tapos ng aparador, naglilinis ako. Andun, naipit ko pala dun sa mga hanger. Doon pala sa likod, naipit ko kasi doon ko pinaglalagay yung mga ng regalo. Nung apoy, binata pa ako niyan. Sabi ko, ito pala yung regalo na binigay sa akin. No? Yung pala yung damit. Kaya pala hinahanap nung nagregalo sa akin. Sabi, Pastor, kasya ba yung naibigay ko sa iyo? Sinasabi ko na lang, syempre, nahiya naman ako na opo. Sabihin ko sa kanya, hindi ko nawawala nga po eh. Sinasabi ko, opo, kasya, salamat po. Pag Pastor, minsan bakit ako masuot nyo para opo, sige po. Yun, natataranta ako saan ko pa wala. Parang, di ba, isang taon kung hindi siya napakinabangan, dahil na-unwrap ko nga, hindi ko na-open eh, or hindi ko na buksan eh, hindi ko nahanap eh. Kapatid, nung time na nakita ko yun, after a year, mga kapatid ko, sinuot ko. Sinuot ko. Alam nyo yung pagkasuot ko? Ang sikip pala sa akin. Mga kapatid, pagkasuot ko, ang sikip pala sa akin, kasi isang taon na, medyo lumobo, ang sikip pala sa akin, pero sinasabi ko doon sa mga kapatiran, okay po. Kasi tinanong nila kung anong size mo. Anong bang size mo, Pastor? Ito po, large po ako. Kaya yun po, kaya makikita po natin, sometimes sa buhay natin, bilang mga mananampalataya, sabi nga natin, an unopened gift is worthless. Wala nang magiging halaga po yan kapag hindi mo binuksan. Kaya yung sabi ko, yung illustration ko sa akin sarili, isang taon na mahigit, hindi ko nagamit, nung nakita ko, binuksan ko kagad. Nung sinukat ko, wala, ang sikip pala sa akin, para akong suman. Pero sa buhay spiritual, kapag hindi po natin binuksan yung ating mga kakayanan, ang ibig ko sabihin, hindi natin ginamit ba? Hindi natin pinagamit sa Panginoon. Worthless yan. Kung pinapagamit mo sa sanlibutan, sa kaaway, kay Satanas mo pinapagamit, mga kapatid ko, sorry to say, pero worthless yan. Wala rin halaga yan. Kaya kapag yan po'y ginamit mo sa Panginoon, maliit man yan o malaki, pero pag yan para sa Panginoon, yan po ay nagkakaroon ng tinatawag nating meaningless. Nagiging makahulugan yan because you are using your gift dahil kahit na maliit yan, ginagamit mo para sa Panginoon. Unwrapping our spiritual gift, mga kapatid. Or, listening to your heart. Diba? Listening to your heart. Pakinggan natin ang ating mga damdamin, ang ating mga puso. Mga kapatid, ang sabi po dito, your heart represents the source of all your motivations. Diba? Sa puso, sabi nga Sabi nga po nila kabig ng bigkas ng bibig, kabig daw ng dibdib, mga kapatid. What you love to do and what you care about most. Puso di ba? Yung kapag gumagawa ka, meron ka bang puso sa ginagawa mo? Ibig sabihin, mahal mo ba yan? Pag pag pinag-usapan natin ng love, it talks about heart, di ba? It talks about heart. So, meaning, your heart represents the source of all your motivations. Ang puso mo kung ano yung ginagawa mo, nilalagyan mo ba ng puso yan? Ibig sabihin, nasa loob mo ba yan? Masaya ka ba dyan, mga kapatid? So, what you love to do and what you care about most. So, listening to your heart. Ano ba yung, sabi nga nila, tibok ng puso mo, tibok ng damdamin mo. Kailangan gustuhin mo kailangan enjoyin mo Sabi po ng Proverbs 27 verse 19, as a face is reflected in water, so the heart reflects the person.
sa buhay natin. Ano, sabi po ng Kawikaan chapter 27, ano po verse 19. Ano pong sabi po sa Tagalog? Sabi po sa Tagalog ay ganito, kung paanong ang mukha ay nalalarawan sa tubig, sa kilos naman nahahalata ang iniisip. So, ibig sabihin, sa wikang English, as a face reflected in water, so the heart reflects the person. So, kapag tayo po, na-experience po ba natin, di ba, sa mga ilog, sa mga lawa, magkaminsan, di ba, pag tumingin kang ganun, makikita mo kung sino ka, kung ano yung tsura mo, ganun, parang salamin, mga kapatid. Sa buhay po natin, ang sabi po ng talata, sa kilos naman nahahalata ang iniisip. Pag tayo po ay yung ating ginagawa, nakikita yan po sa pamamagitan. Yung iniisip natin, makikita sa pamamagitan ng gawa. So, yan po yung sinasabi po. Kaya, na-express po natin yung ating pagsamba, yung ating pagpupuri sa pamamagitan po ng ating mga pagpalakpak, mga pag-actions, pagtalon, or kung ano man, or paggamit ng mga instrumento, or pag-awit, mga kapatid ko. Yan po kasi, yan po yung nagbibigay sa atin ng motivation. Yan po yung nasa isip po natin, di ba? Kasi kapag hindi mo nilagyan ng puso ang ginagawa mo, sooner or later, dahil walang puso, hindi ka masaya sa gagawin mo. Hindi ka magiging masaya. Kasi walang puso eh. Pero pag may puso at pinapakinggan mo yung tibok ng damdamin mo sa isang bagay na gusto mong gawin ito, kaya nga sabi po doon, makikita yan sa kung ano yung gagawin mo dahil yan ang nasa isip mo. Yan ang nasa puso mo, mga kapatid. So, your emotional heartbeat is the second key to understand your shape for service, mga kapatid. Ganun sa atin, bilang mga mananampalataya, dapat ang puso natin sa paglilingkod ay dapat laging tumitibok. Yung bang alam mo yun, damdam mo lagi, Lord, salamat dahil ikaw po, Panginoon, ang nagbigay sa akin ng buhay at binabalik ko, Panginoon, sa iyo ang tibok ng damdamin ko sa pamamagitan ng paglilingkod ko sa iyo, Panginoon. Ano sabi po ng Deuteronomy 11:13? Kaya nga sundin ninyo ang utos na sinasabi sa inyo ngayon, ibigin ninyo ang Panginoong Diyos at paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Di ba? Sabi po dito, mga kapatid, sundin ninyo ang utos na sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang Panginoong Diyos at paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. So, listening sa ating mga puso, to your heart. Kaya ang tanong natin dito, how do you know that you are serving God from your heart? Paano mo malalaman po na ikaw po ay naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng iyong puso, ng iyong damdamin? Yung bang puso na binibigay mo sa Panginoon dahil yun ang nais ng Diyos sa iyo. Una, sabi dito, enthusiasm. Pag sinabi nating enthusiasm, yung bang excited ka lagi, meron kang kagalakan, yung bang talagang yung merong buhay talaga yung ginagawa mo. Ibig sabihin, talagang hindi ka nalulungkot, kundi talagang na-excite ka na gawin ito, excited ka, at effectiveness. Epektibo mong ginagawa yan. Kaya mga kapatid, sa huli, sabi dito, God wants you to serve Him passionately, not dutifully, serving God in a way that expresses your heart. Yan mga kapatid. Yan po yung ating pinag-usapan. Yung sinasabi po natin ditong shape. Una, yung sinasabi po natin na spiritual gift. Pangalawa po, yung sinasabi po natin yung heart. Sa susunod, tutuloy po natin po ito. Pag-usapan natin yung letter A, P at saka E. Abilities, personality, and experience. Salamat mga kapatid. Nawa, naintindihan natin ang pinag-usapan po natin sa umagang ito patungkol po mga kapatid ko na shape for serving God. Nilikha tayo para tayo po maglingkod sa Panginoon. Una, we must unwrap our spiritual gift. Pangalawa, listening to your heart. Pakinggan mo ang tibok ng iyong damdamin, ng iyong puso, listening to your heart. And sa susunod na episode, pag-aralan natin yung letter S, at yung letter P, at saka yung letter E, mga kapatid ko. Yan po yung ating tatalakayin sa susunod na ating episode, mga kapatid. Letter A, abilities, personality, and experience. Kaya mga kapatid, salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless everyone at patuloy na gamitin natin ang ating mga kakayanan para ibalik sa Diyos ang kapurihan. God bless everyone at dako na po tayo sa ating closing prayer. Dadako na po tayo sa closing prayer, Panginoon. So,
Amang banal na makapangyarihan kayo sa lahat ng bagay, Ama. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, na aming napapakinggan araw-araw, Panginoon. Nagabayan mo kami, Panginoon, sa araw-araw namin pangangailangan, lalo-lalo, Panginoon, sa aming mga kapatiran, na mga hindi pa nakakatanggap sa iyo, Panginoon. Buksan mo po ang kanilang puso't isipan, upang ang mga salita mo, Panginoon, na napapakinggan nila, ay manatili, Panginoon, sa aming puso't isipan. At yan po, Panginoon, ang aming sandata sa aming pamumuhay. Panginoon, dalangin ko rin po, Panginoon, ang buong Pilipinas, Panginoon. Halubayan mo po, Panginoon, ang mga mamamayan mo, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang dapat namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito po lamang, Ama, sa dalangin namin, sa pangalan lamang ng aming Panginoon Jesus, ang mula pa noon, ngayon, at magpakailanman. Amen.